dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boyeng Rimulya, yun ang kanilang target ngayon. Naku po, parang kung tawagin ay Plan B ang charter change? Ayan, yan ang sinasabi ko. Ay talaga naman, oo. Pero pa, anong remedy Sabi nun? nga ni Tito Soto, Kon. kailangan na ng charter change. Oo, pag ganyan. Kung ganyan lang, Ganyan na lang. kailangan na, di ba? Oo. Overreach eh. Overreach na. There was an overreach. Ano ngayon? Charter change na. Yan ang tono. Ay nakakabahala yan. Kasi ang sabi ng iba dyan, kung bakit isinusulong ang impeachment kay BP Sara, ay para wag siyang makatakbo sa 2028 elections. Yes. So kung nagtagumpay ang impeachment, walang Sara Duterteng pwede kumandidato. Ngayon, pwede siya kumandidato dahil itong bagong impeachment ay hindi pa naman natin alam kung ano magiging kapalaran. Parang kung tawagin ay Plan B ang charter change? Ayan, yan ang sinasabi ko. Ako, ayoko ng konkon, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Ito ang kanya talagang isinusulong kung bakit niya binanggit yan. Ganon? Oo, tsa-tsa. Hahabaan ang termino? O forever na wala ng eleksyon? O paano? Di ba? Pag Kaya ako, nagsisimula na akong magsalita dahil mapanganib, Jen, na Yan. ang mangunguna sa ating pamahalaan ay ganyan ang mga pananaw. Na hindi sila... kayo, hindi ba kayo natatakot na ang batas ay pwedeng bali-baliin? Pwedeng i-bend-bend? Ako, personally, nangangamba ako dyan. Di ba? Kapag ganyan po sitwasyon, parang yun ang nakikinig-kinita, lumalakas ang grupong kaliwa. At nagiging aktibo na naman sila ngayon, Nelson, ha? At yung mga propagandista, lagi mo nakikita sa Kongreso, aktibong-aktibo sila ngayon. Yun. Ito pala. Kapag ka pala nakakuha siya ng simpatsya dyan. Nako! Kasi di ba kukuha ng simpatsya eh. Siyempre, para suportahan ka ng mamamayan. Siyempre, may mga gano'n. Ngayon, may nakikita na ako, may narinig na ako eh. Na sumusuporta sa kanya. O yan na. Ang sabi niya kasi, binago nila yung konstitusyon. Tama, Di ba? Yun ang sabi niya. Judicial amendments ka rin nangyari. Pakibalik mo nga yung sinabi niya. Binago nila eh. Kung ganoon, pwede naman palang baguhin yung konstitusyon. Baguhin na natin ngayon. Ayun. Charter change pala ang pinakalundo ng kanyang mga sinasabi ngayon. Ayun. Kasi yan nga, conduct, introducing the rules of corporate power, yan, legislative branch, etc., etc., judicial legislation daw. Malinaw na ang ginawa ng kataas-taasang hukuma na isang judicial legislation. At kaugnay niya sa Tagalog. Ito, pakinggan natin yung isa ng sinabi. Meron siyang sote, ha? Pakinggan natin yung isa pa niya sinabi. Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous. Wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Kung hindi nila ako, ayoko ng konkon, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Ano yung sinasabi niya? Yung Constitutional Assembly o yung konkon o pagbabago ng saligang batas. Charter change So tayo magkakaroon ngayon ng initiative na baguhin ang saligang batas and therefore, I conclude na ito ang kanya talagang isinusulong kung bakit niya binanggit yan. Ganon? Oo, tsa-tsa. Para baguhin. Anong mangyayari? Di ko anong mapagkasunduan nila doon, di ba? Nga no. Tapos, ang matindi pa, sinuportahan yan. Alam mo ba kung sino? Sino? May sumuporta dyan, pare ko. Hindi ka ba bibig? Ba't nakakagulat yan? Dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boyeng Rimulya, yun ang kanilang target ngayon. Naku po. Mukhang may nakikita daw sila na cha-cha-cha, si Letty Ramos siya.
Cha-cha-cha. Wala na yun na. Wala na pala. Oo nga, Yun, no? di ba? Kailan ba natin binasa yung balita na yan? Oh, Parang nakaraan- kanina lang umaga. Kaninang umaga. Oo. Baka lang yun nga ang... Teka, hanapin sabi. ko yan, ha? Oo. Oo. Bakit wala kasi sa atin? sa dami ng magre-react at magkukomento, may kinalaman sa charter change, aba, ang atin pa pong tanod bayan. Eto ang sabi niya. O, sabi? Binatikos ni Ombudsman Crispin Rimulya Oh, yan. ang desisyon ng Korte Suprema Nakita mo na? na idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oh. Nagbabala si Remulla Oh. na ang naturang desisyon ay nagpapahina sa rulemaking authority ng Kita mo. Kamara de Representante. So, merong abogado, totoong abogado, aktibong abogado, ang sumuporta kay SP Soto. Meron nga, ano? At siya pang ombudsman natin ngayon. Maging ang kanilang Oh. exclusive power na mag-initiate ng impeachment case, Oh. yan daw pinahina ng desisyon ng Supreme Court. Nakita mo? Suportado naman niya ang pahayag Oh, ni Senate President Tito Soto. Tungkol sa At cha-cha-cha. sinabing mas Oh. binibigyan diin ng ruling ng Korte Suprema ang pangailangan para sa isang charter change Oh, nakita mo. na inilarawan ni Soto bilang judicial overreach sa constitutional power. Oh, yan na ang tono ngayon. Charter change na. Yan ang tono. Nakakabahala yan. Kasi ang sabi ng iba dyan, ha? Oh. Kung bakit isinusulong ang impeachment kay BP Sara, Oho. ay para wag siyang makatakbo sa 2028 elections. Yes. So kung nagtagumpay ang impeachment, walang Sara Duterteng pwede kumandidato. Ngayon, pwede siya kumandidato dahil itong bagong impeachment ay hindi pa naman natin alam kung ano magiging kapalaran. Oo. Parang kung tawagin ay Plan B ang charter change. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Plan B para baguhin nila ang konstitusyon at ahabaan ng termino o forever na wala ng eleksyon o paano? Term Hindi extension ba yan? Yun ang hindi natin alam. Ay, baka hindi. Pagka nagkaroon ng term extension, baka malamang sila na mag-away-away dyan. sila na yan. Di ba? Oo. Bakit na? O babaguhin ang forma ng gobyerno? Hindi, Hindi ako na naman. presidential, parliamentary na. Di ako, Nason, alam mo, pinalutang lang yan. Ako, ang analysis ko lang dyan, kaya pinalutang ito, di ba nung nakaraan, hindi nagtagumpay eh. Oo. Ang tao, bumabalik pa rin sa issue ng flood control. Oo nga. Ngayon, ang impeach na punta sa Chacha. Oh, bakit? Ay, kita Para? mo na, mawawala na naman ang attention natin sa usapin ng flood control. Magtatalo-talo tayo sa Chacha. Diversionary tactics ito. Oh. At kasi patapos na itong pagtatalo natin sa West Philippine Sea. Yes. So palit ng Kailangan mo ng mga paksa ng mga mabibigat na issue ngayon. Para hindi na natin pag-usapan yung flood control. Yes. Aba! Habang tumatagal yan, ang taong bayan, hindi na nagkakaroon ng interest ngayon sa flood control. Dahil sasabihin nila, hindi, mas okay nga. Mas okay kung pag-usapan Chacha. yung Pag-usapan natin itong... Dahil apektado tayo lahat. Oo. Oo. Abay talaga naman, oo. Pero meron din ako narinig itong linggo nakalipas, ha? Yun daw pinupost na impeachment kay BP Sara. Di ba? Kung pag magtagumpay nga Ngayon, naman. oo. Okay, ngayon. May na-file kanina eh. Ganun ba? May nag-file kanina, dalawa pa nga eh. Lagpas na, wala pang February 6, ha? Pwede Ayan bang advance? Akala mo, ha? Ang February 6, Oo. yan yung sa unang desisyon ng Supreme Court. Dahil itong sa pangalawa, Oo. sa motion for reconsideration, kanilang nilinaw na ang unang impeachment Oh. ay nagsimula noong pang Disyembre. Ayun. So, 1 year na Oo. ngayon. Lagpas Yung- na. Lagpas na. Kasi noong ito nga hinahanap kong balita eh. Oho. Pero di ba kayo na, pinag-usapan din sa Justice Committee, sufficient informed yung kay Pangulong Bongbong. Yes, pinagbotohan nila. Nagbotohan nila Pero kanina. meron pang isa kung sufficient in substance, ha? Oho. Pero mukhang... Anyway, inaasahan naman natin. Pero itong kay BP Inday Sara, Nelson, Nag-file na sila kanina. at baka daw... Dalawa pa. At baka daw ito ang mauna pa't magtagumpay daw. Iyan nga. Di ba? Ay, ibig sabihin, there is always a plan. Yan. Plan A, Plan B, Oh. and Plan C. At ano siya sa mga halimbawa raw? Anong senaryo? Oo. Halimbawa nagtagumpay sila ngayon ha? Oo. Na mapatalsik si BP Inday Sara Kung sa bago impeachment, Oo. paano? Aba, di sino ang pipiliing vice-presidente? Ate kung sino piliin ng presidente. Di pare hanggang hulo tayo. Tapos may impeachment kay Pangulong Bongbong.
Di Ay, ba? kung magtagumpay din yan, di sino presidente? yung acting president. Di maganda. Pagka naging presidente, ang acting president, di buwagin ang Supreme Court na yan, di ba? Ayun naman na yung mga... Ganun na mangyayari, Yun di ang ba? mga sapantahan natin pag Ay, teka, kaya ako, nagsisimula na akong magsalita dahil mapanganib, Jen, na Yan. ang mangunguna sa ating pamahalaan ay ganyan ang mga pananaw. Oho. Na hindi sila... kayo, hindi ba kayo natatakot na ang Ako- batas ay pwedeng bali-baliin? Pwedeng i-bend-bend? Ako, personally, nangangamba ako dyan. Hindi ba? Kapag ganyan po sitwasyon, parang yun ang nakikinig-kinita, lumalakas ang grupong kaliwa. At nagiging aktibo na naman sila ngayon, Nelson, ha? At yung mga propagandista, lagi mo nakikita sa Kongreso, aktibong-aktibo sila ngayon. Yun. Ang epekto niyan, nako, sa mga grassroots, sa mga may hirap na lugar, ikot na naman ang ikot ng mga yan. Kaya nga daw nila sinusuportahan yung itong impeachment na ito. Oho. Dahil nakikita nila na kapag ka ito ang naging presidente sa 2028, Oho. ay mukhang magiging mas mabalasik ang kampanya laban sa mga grupong ito. Nako. Oo. Yun nga po. Kaya ako, sabi ko nga, sana magpakaisip na mabuti itong mga politiko natin. Ano, kung meron kayong personal na interest, huwag niyong pahinain yung mga institusyon na tinatakbuhan ng taong bayan. Yes. 'Di ba? Kasi kapag pinahina niyo po yan, hindi na sila tatakbo sa korte. Tatakbo ho yan sa bundok. Yun nga. 'Di ba? At saka, ang implication nito, kasi kung minsan dapat nag-iisip din tayo ng ano magiging consequence nito eh. Oo. Kung ikaw, Supreme Court na ang nagdesisyon, sinabi mo na hindi tama, di ba paano pa yung ordinaryong mamamayan na hindi rin nakakaalam ng mga batas at ang desisyon ng isang lower court ay hindi pabor sa kanya, di lahat yan ang sasabing, nako, Ay, oo. wala nang katarungan sa Pilipinas. Yun ang nakatatakot na sitwasyon. Huwag sanang mangyari. Ayan Nelson. magiging larawan natin, No. di ba? Hindi, Sabi puro ko nga tayo sa'yo. kaguluhan. Sabi ko nga sa'yo, maraming mga tao natutuwa kapag ganyan. Humihina yung mga institusyon natin. Pero pinakamabuti, mag-break muna tayo, ha?